Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, aking mga kompanyeros at kompanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon namang episode na to ay ating pong pagkikwentuhan itong naging shooting incident dyan po sa Senado noong 13 ng buwan ng Mayo. Alam niyo po, nung medyo bata pa ako, pangarap ko ding maging director ng action movies eh. Aside from the fact na gusto ko ding maging doktor at abogado syempre at maging isang journalist. Pero na-realize ko bakit pa ako magdidirect. Mas matindi pa pala ang napapanood natin sa balita ng libre. Libre, di ba? Ano ba masama sa libre? Itong nagdaang linggo, May 13 and 14, 2026, ito pong ating Senado, ang institusyon kung saan ginagawa ang batas ay naging shooting location. Mukhang firing range. At hindi lang basta shooting sa video. Shooting na may totoong bala. Isipin nyo, may International Criminal Court warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. So instead na sumuko, igalang ang ipinag-uutos ng International Criminal Court sa bisa ng isang international law na kung saan considered as a part of the law of the land, wala eh. Dinibate at umenta rin to ay compromise na hindi naman sinunod din yung pinag-usapan. Dumating yung NBI para magsilbi ng warrant. Yung Sergeant at Arms na si Mau Aplaska, biglang nagka-reflex na parang si Fernando Poe Jr. Nagpaputok. No? Pinaputok yung kanyang mahabang baril. Siyempre, resulta? Nagkagulo. At nagtakbuhan ng media at staff. Ano naging ending? Nawala na parang bula si Senator Bato de la Rosa. Sabi tuloy ng ilaw, wow! Mala Hollywood na action movie yan. Parang si Tommy Lee Jones o sino yung isa? Si Kevin Costner, di ba? Sabi naman ng mga abogado, wow, mala kulungan ang baksak nito. Ngayon, hihimayin po natin ang kwentong ito gamit ang simpleng batas. Kasi sa Pilipinas, kapag nagka-onsehan, ang baksak natin ay hindi sa takilya kundi sa hukuman, sa korte, di ba? Ngayon, patingnan natin itong itong sitwasyon ni General Aplaska at yung misteryong bumabalot sa warning shot. Itong warning shot na to nakakagulo ng isip sapagkat marami ng decision ng Supreme Court tungkol sa warning shot. Pero ito, warning shot nito, 27 or 32 shots, di ba? Malabo to. So, simulan natin sa bida ng unang eksena, si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Acting pa lang siya. Kaya tuloy nag-a-acting dun sa Senado noong May 13 at 14. Alam nyo, itong si General Aplaska ay isa pong retired police general. Ang alam ko, taga Davao din to at kaklase nga ni Bato de la Rosa. So, kaya alam natin, sanay sa barilan to. At ang depensa niya doon sa nangyari, nakakita raw siya ng mga armadong lalaki sa hallway. At mga NBI agents pala yun. So, sabi niya, nakaramdam daw siya ng perceived danger o banta sa buhay. Kaya nagpaputok siya ng tinatawag na warning shot. Klase, warning shot against the NBI. 32 warning shots. So dito, ano yung twist? Walang tao dun sa direksyon ng binaril niya. Ang tanong ng bayan, kung walang tao dun, sino yung pinagbabaril mo dun? Yung pader? May multo ba sa Senado at nagpakita sa kanya at pinagbabaril niya? So dito po papasok ang batas ngayon. Alam nyo ba na sa ilalim ng ating revised penal code, wala pong legal status ang warning shot. No? Para lang manakot, kung wala namang totoong banta,
'Di ba? Ba't ka magwa-warning shot? Katulad nga yung lumabas sa video at investigasyon ng PNP. Lang niya, wala naman palang tao doon sa direksyon na binabaril niya. Baka may nakitang multo. Parang ganito lang yan eh. Tatanungin ko kayo, anong pagkakaiba ng ex mo sa warning shot? Ang ex mo, nung nang iwan siya, nagparamdam muna yan, di ba? Pero yung warning shot, bigla na lang pumuputok yan ng walang pasabi. Pero pareho silang nangiiwan ng tropa sa tao. So dito, ano ang nilabag ni General Aplasca? Maliwanag yan. Alam din ng mga pulis yan. Alarms and scandals. Sa ilalim po ng Article 155 ng Revised Penal Code. Dito po sa batas nito, bawal kang magpaputok ng baril, racket o kahit rebentador yan, no? Sa isang pampublikong lugar na nagdudulot ng gulo at takot. Yung Senado, hindi firing range yan. Pero mo magpaputok ka doon sa may area ng wall doon, no? May salamin. Wala naman palang tao doon at walang perceived danger doon. Walang banta sa buhay doon. So, doon nagpaputok si General, si ex-General, nagpanik yung press at mga staff. Klarong-klaro. Alarm and scandal. Kung gusto mo mag-ingay, sana nag-videoke ka na lang, sir. Huwag kang mag-armas. No? Pangalawa, yun ay maituturing na illegal discharge of firearms. No? Article 254 yan. Revised Penal Code. Kapag nagpaputok ka ng baril sa direksyon ng isang tao, pero wala ka namang intensyong pumatay, no? Dito ka papasok. No? Sabi ng NBI, nagpakilala naman daw sila. Yung driver, nagpakilala naman siya na volunteer NBI yan eh, no? Pero pumuputok pa rin ang baril. Kung napatunayan na may intensyong pumatay, pwedeng umakyat yung kaso sa, wala nyo, attempted homicide yan. Sa ilalim po yan na Republic Act 10591, no? Comprehensive Firearms Law. Alam nyo po, bawal po yung indiscriminate firing o yung basta-basta kakalabitin mo na lang yung baril mo. No, may mga jurisprudence po diyan. No, pinaliwanag na din ng ating Korte Suprema yung mga ganyang sitwasyon. Meron nga isang kaso na ang titulo ay kaso ni People versus Tak-an. People versus Tak-an, no? Dito ipinaliwanag, sinabi po ng Korte Suprema na ang perceived danger o yung meron kang pakiramdam na nanganganib ang iyong buhay, sabi ng Korte Suprema doon, dapat meron kang basihan, no? Hindi pwedeng napraning ka lang o dahil hindi kayo nagkaintindihan sa koordinasyon ng NBI, no? At iwawasiwas mo na yung baril mo. Hindi pwede yan. Sa katunayan, sa PNP operational procedures, bawal na bawal ang warning shot. Bawal po yan. No? Bakit? Siyempre, yan ang tanong nyo agad. Bakit bawal? Pulis yan. Kasi, yung bala, kapag tumama yan sa semento, tatalbog yan. No? Ricochet. No? Pwedeng, pag tumalbog yan, may tamaang inosenteng tao. No? Kaya ang naging hatol sa kanya ng ombudsman, doon kay General, 6 months na preventive suspension dahil sa grave misconduct. Biro mo, tirahin mo yung alam ko, may nakita akong picture na pinakita na salamin tapos pader. So, banatan mo yung 32 shots. Buti na lang walang tumalbog na bala at napunta sa ilan sa mga staff ng Senado o media people. Naku, ang saklap nung pag may naligaw na balang tapos ikinasawi o naging sugatan. So,
Hindi pwede yung gano'n na basta-basta ka na lang nagpapaputok, no, ng warning shot mo. Tapos ang kaharap mo mga NBI o kaya sabihin mo ng pulis din, di ba? So dito, ah ang question palagi ng tao dito, bakit hinayaang makatakas si Bato de la Rosa nung bandang madaling araw? No? Puntahan natin tong isa sa pinaka-importante sa discussion natin ito, no? Habang nung pinaputok yon, yung 32 warning shots, at habang nagkakagulo to sa labas, no? Sabi nagpalitan daw ng puto. Ito ngayon ang naging eksena. May isang senador na dahan-dahang lumabas ng building. Walang iba kundi siyempre, alam niyo na kung sino tinutukoy ko, si Senator Bato de la Rosa. Sabi ng Senado noon, nasa ilalim daw si Bato ng kanilang protective custody. No? Protective custody. Sila lang nag-invento niya. So, dito, pwedeng lumalabas na disorderly behavior yung ginawa ni Bato. Pwede siyang suspindihin o tuluyan ng patalsikin sa Senado, no? Pati yung kasamang umasiste sa kanya sa pagtakas sa Senado, no? Ang sabi, poproteksyonan lang siya habang nandoon, habang iniintay yung resolusyon o desisyon ng Korte Suprema. Pero ayun, numis ka po. At pagdating naman dito kay Senator Padilla, no? Alam mo yung kwento natin na to, hindi to kumpleto. Itong action movie na to, na kwento, walang kwenta to kung walang sidekick yung si Bato, no? Yung sidekick na tumulong sa kanyang pagtakas mula sa Senado. So, dito pumasok yung kwento na yung sasakyang ginamit sa pagtakas ni Bato ay nakarehistro po sa pangalan ni Robin Padilla. Base sa investigasyon ng CCTV, doon daw sumakay si Senator Bato para makalabas ng gate ng Senado habang ang lahat ay nakatutok sa putukan. Sabi ni Senator Robin sa interview, bayani raw si Aplaska. Teteng, paano naging bayani to? So, dahil nagligtas daw ng buhay. Muntik na kang makadisgrasya, buti na lang wala nagtakbugan na bala doon. Okay. Emosyonal ang pahayag nito, no? Pero ano ang sabi ng batas natin pagdating sa pagtulong sa tumatakas? Pumasok po tayo sa Presidential Decree 1829 o mas kilalang sa tawag na obstruction of justice. Yan, madalas nating napapakinggan sa mga balita ngayon. Obstruction of justice sa ilalim ng PD 1829. Ngayon, puntahan po natin itong sitwasyon or kaso ni Senator Robin Hood Padilla. No? Kasi dito sa episode natin, hindi kumpleto yung action movie kung walang sidekick o tumulong doon sa pagtakas ng senador na si Bato de la Rosa. Kung merong Robin, dapat may Batman. Batman and Robin ang nagdating itong dalawa na to, no? Dito, pumapasok sa kwento natin, no, na yung sasakyan daw na ginamit upang tumakas itong si Senator Bato de la Rosa ay nakarehistro po sa pangalan ni Robin Padilla. Base sa investigasyon at sa CCTV, doon po sumakay si Bato sa kotseng o sa SUV na rehistrado sa pangalan ni Senator Padilla para makalabas ng gate ng Senado habang ang lahat ay nakatutok doon sa putukan, nag-iimbestiga, yung pala wala silang kamalay-malay. Ang Bato kasama si Robin ay dahan-dahan ng lumalabas ng Senate premises. Pero alam niyo po, sabi ni Senator Robin Padilla doon sa isang interview niya sa media, ay itinuturing daw niyang bayani si Aplaska dahil nagligtas ng buhay. So, sa kaninong kayang buhay ang niligtas nito? O may pagka-emotional pa nga yung pahayag. At pero pag-usapan natin, ano ang batas na nakakasakop dito kapag ang isang tao ay tumulong sa isang tao na umiiwas o tinatakasan yung kanyang obligasyon, no? Sa ilalim ng ating batas. Okay? Alam nyo po, meron tayong tinatawag na Presidential Decree number 1829 o yung mas kilala sa tawag na obstruction of justice. Ayan. Madalas banggitin ng mga abogado dito sa social media.
Sa ilalim po ng Section 1, Paragraph C ng batas na to, bawal na bawal mong itago at kanlungin o tulungang makatakas ang isang tao na alam mong merong warrant of arrest o hinahanap siya ng batas, no? At instead na tulungan mo siyang sumuko at harapin ang kanyang obligasyon, hinarangan mo yung hustisya. Pinatakos mo yung tao o tinulungan mo siyang tumalikod sa isang legal na responsibilidad. Parang ano lang yan parang ganito yan yung may pananagutan ka sa iba, pero pilit mo pa rin itinago at tinulungang makatakas sa obligasyon niya. Ang ending niyan, damay ka sa parusa. May obligasyon na legal yan, tapos pinaalis mo, hindi lang basta pinaalis, tinulungan mong umalis, ay damay-damay kayo dyan sa parusa. So dito, kung mapapatunayan ng Department of Justice at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, gamit siyempre yung mga CCTV na alam ni Senator Robin na tinatakasan ni Bato ang warrant at pinahiram niya ang kanyang sasakyan para malusutan ng mga otoridad, tol, malaking problema yan. Alam mo, ang parusa sa obstruction of justice ay prison correctional. O ito yung tinatawag na kapag napatunayan ka nagkasala ay magkakaroon ng pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. Plus may multang kasama yan. Dagdag pa rito ang posibleng kasong administratibo sa Senate Ethics Committee. Para sa akin, disorderly behavior yan Batman and Robin, parehong pwede kayong maging liable for disorderly behavior, which may lead to suspension in office or expulsion, as member of the Senate. Ganyan kabigat yung ginawang kasalanan nitong dalawa na to. So total tandem naman kayo, Batman and Robin. So pag nahuli kayong dalawa at napatunayang nagkasala kayo, pareho kayong suffer sa mga legal consequences na yan. Ngayon, para hindi tayo malito, i-summarize natin ang mga awards na pwedeng makuha ng ating mga bida sa totoong buhay. Si Retired General Mau Aplaska, ito yung nagpaputok sa direksyon na wala namang tao. Pinaputokan yung pader, kawawa naman yung pader. Di ba? Dito, based on the facts that we have gathered based on the news, naharap po siya sa kasong alarms and scandals at illegal discharge of firearm. Base yan sa mga balita, mga nabasa natin sa social media, napakinggan natin sa YouTube channels, no? Bukod sa kulong, permanenteng pagkakatanggal yan sa serbisyo ng gobyerno at walang makukuhang retirement benefits yan. So ano ibig sabihin nito? Bye-bye pension. Ang laki pa naman ng pension sa gobyerno. Ako yung mga naging taunan ko sa gobyerno before, mga retired na sila, tumatanggap ng pension na between 30, 40, 50. Ang pinakamalaki ko narinig, 80,000 pension. Yung mga tauhan ko dati. Monthly yun. So, malaki pension. So, pag nawala yan, masakit siya. So, pwede din siya makasuhan ng obstruction of justice, no? At ito ay may banta ng kulong na hanggang 6 na taon at sanction mula sa Senado. Nanghihinayang ako doon sa pension. Ang laki ng pension niya kasi retired general, baka 100,000 yan. Okay? So ano naman yung magiging award kay Senator Bato de la Rosa? Yung tumakas o yung tumatakas sa pananagutan sa ilalim ng ating batas at ng international law. So nawalan ng karapatan niya sa protective custody. So ituturing na siyang fugitive from justice. At pwede yang ma-expel sa Senado dahil sa disorderly behavior. At syempre, mananatili ang warrant na habol sa kanya saan man siya naroroon. Diba? Kanta niya, saan ka man naroroon. O saan ka man magtago. Okay? So, ano po yung aral ng kwentong ito? Ngayon, dito sa ating episode ngayon. Ang batas po ay hindi parang script sa pelikula na pwedeng baguhin ng direktor kung kailan niya gusto. Ang Senado po ay lugar kung saan ginagawa ang batas. Kaya mas lalong dapat na ang mga tao sa loob nito ang unang sumunod dito.
Kaya nga lang, very disappointing nitong mga nakarang araw. Imbis na sila yung unang-unang susunod sa ipinag-uutos ng batas, pinaligoy-ligoy at ayun, hindi sumunod sa batas. Kaya may nakatakas. No? Ngayon, kapag ang isang opisyal ay nagpaputok ng baril ng walang tamang dahilan, yan po ay hindi po yan nagpapakita ng katapangan ng isang lalaki o ng isang tao. Yan po ay paglabag sa ilalim ng ating batas. At kapag yung mambabatas naman ay tumakas sa proseso ng hustisya, binabastos niya ang mismong institusyong kinabibilangan niya. So, hindi siya binabastos ng mga kasamahan niya na nasa other side, kundi siya mismo ang nambabastos dun sa institusyong kung saan kabilang siya. Huwag po nating hayaan na ating mga ahensya ng gobyerno ay mag-away-away dahil lang sa kawalan ng komunikasyon. Sa uli, yung protection po ng mamamayan at ang pananaig ng batas o ang rule of law ang dapat pong laging magwagi. At patuloy po nating bantayan, patuloy po tayong magmasid, patuloy nating punahin ang lahat ng kamalian na nangyayari dito sa ating pamahalaan, lalong-lalo na dyan sa Senado ngayon, no? At sana po ay malinaw itong aking paliwanag, no? Itong ating maikling movie review cum legal lecture ngayong araw na to. Marami pong salamat at huwag pong kalimutan, kung may makitang banta, tumawag sa otoridad. Huwag tularan si General Aflasca na pader ang pinagbabarel. So magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene.